Good morning. Praise God. Kamusta po kayo? Amen, amen. All is well. Sabi mo sa katabi mo, all is well. Amen. Nothing to worry. Okay, praise be to God. At etong paksa na tatalakay natin ay pinasa sa akin ni Pastor Ian na sundan ko yung kanyang topic. At ito nga po ang pangalawang topic nito. And I thank God for this opportunity na maibahagi ko po sa inyo ang salita ng ating Panginoon Diyos. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, we come before you in your presence to the throne of your grace. Help us, O Lord God, to understand your word. Give us, O Lord God, an anointed ear to hear, anointed eyes to see. And Father, we thank you for your word is alive. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Father, we give you praise and we give you honor, for you are with me, Holy Spirit. Thank you for guiding us into your word. In Jesus' name, amen. Amen. Praise be to God. It is well. Bigyan ko po kayo ng konting senaryo. Merong awit sa classic song, It is Well, na isinulat ito ni Horatio Spafford. Siya ho ay taga Chicago at siya ho ay isang lawyer and at the same time a praiser. At ang una pong pangyari ay namatay ang kanyang anak na lalaki. At kasunod noon, gustong magbakasyon muna ang kanyang pamilya kasama siya. Subalit dahil sa mga kadahilanan ay nagpaiwan siya sa Chicago at ang kanyang asawa at ang kanyang 4 na anak na babae ay patungo doon sa Europe. Sumakay sila ng barko at kalaunan itong barkong ito ay naaksidente at nahulog lumubog sa dagat. At kasawing palad po noon, ang nasawi po ay kasama ang kanyang 4 na pinakamamahal na anak. Kasama po ng mga ibang pasahero doon. Subalit ang kanyang asawa ho ay nakasurvive. At nabalitaan ito ng kanyang asawa, si Spafford, at sa kanyang natanggap na balita, medyo mabigat sa kanya bilang ama. Subalit, tinapos niya ho yung kanyang schedule at siya ho ay agad-agad na pumunta doon sa Europe upang puntahan ang kanyang asawa sapagkat at the time ay wala pang cellphone, wala pang social media, kundi yung tinatawag na sa barko ay, ano yung tawag dito? Telegram. Yung tik, 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 tik. Ano yung tawag doon? Telegram. Morse code, yeah, Morse code. At doon siya naka-receive na yung barko sinasakyan ng kanyang pamilya ay lumubog. At sa bigat ng dalahin ito ni Spafford ay agad-agad siyang pumunta roon, sumakay siya ng barko. At sa kanyang paglalayag sa karagatan patungo sa Europe, habang tinatahak nila, itinuro ho ng kapitan yung pinaglubugan ng barko. At ganoon lamang ho ang iyak ni Spafford sa kanyang silapit na kalagayan ng kanyang pamilya, ng kanyang 4 na pinakamamahal na anak. At doon, nasalubong ho niya sa pagdaon na yan, nasalubong ho niya ang kanyang asawa, umiiyak. Subalit, wala nang magagawa. Namatay ang kanyang anak na lalaki, una. Pangalawang trahedya, dumating doon sa isang puntong 4 na anak niya ay nasawi sa karagatan at ang kanyang naiwan na lang pinakamamahal ay ang kanyang asawa. At doon niya sa kanyang karanasan, naisulat niya itong
it is well with my soul. At kalaunan, sa haba ng panahon na yon, naging na-spread itong poem niya, itong sulat niya, itong sinabi niyang it is well. And then later on, si Bill Smith ay translate niya ito into song. Kung mapapansin ho ninyo, kung i-research ho ninyo, napakaganda po ng awit na ito'y tumatago sa isang puso, na kung titingnan natin sa sitwasyon, anuman trahedya dumating sa buhay ng tao, that we can say sa ating sarili, it is well. Bakit kaya nasabi ho niyan? Sapagkat ang Panginoong Diyos na nagbigay sa kanya ng kapayapaan, sa kabila ng trahedya ang kanyang naranasan, ay naisulat niya, it is well. Amen. Meron akong tatlong istorya na ibabanggit ko po sa inyo. Ang unang-una, the Shunammite woman, faith over circumstances. Pangalawa, David and Mephibosheth, the picture of our God and the world. And thirdly, the current situation about the signs of the end of the age. Etong tatlong istoryang ito, may kanya-kanyang aral na gusto kong ibahagi sa inyo. So I lend your ears to hear the word. Not me, but the word of the scriptures of God. Amen. Number one, the Shunammite woman, faith over circumstances. 2 Kings chapter 4, beginning verse 22 to 28. I'm reading from the New Living Translation. And it says, itong Shunammite woman neto ay napansin niya si Elisha ay dumadaan sa kanilang lugar. At sumunod na mga araw o linggo, dadaan din naman. So nag-usap itong mag-asawang ito, Shunammite woman at ang kanyang asawa, napansin nila, itong lingkod ng Diyos ay laging dumadaan dito sa ating lugar. Ano kaya, bigyan ho kaya natin siya na mapagpapahingahan, na kapag siya napagod, kapag siya napadaan dito, imbitahin natin siya sa ating tahanan. Igawa natin siya ng kwarto na merong higaan, na merong upo at merong lamesa. At nagkasundo nga po yung mag-asawang ito na bigyan ho ng lugar o ng itong si Elisha at si Gehazi. And then one day, na pinaulakan naman ni Elisha yung imbitasyon nitong Shunammite woman neto, at siya nagpapahinga. Sa tuwing daraan siya, ini-invite siya, magpahinga ka naman dito, baka napapagod ka na. Hindi lamang sa ganung pangyayari, pinakain at the same time, binigyan ng matutuluyan upang makapagpahinga itong si Elisha. And then one day, verse 11, one day when Elisha came, he went up to his room and lay down there, and said to his servant Gehazi, call the Shunammite woman. So he called her and stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us, now that we can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? And she replied, I have a home among my own people. So ibig sabihin, wala siyang kailangan. Amen? Wala siyang kailangan. Ngayon, tinanong ni Elisha, ano kaya ang pwede nating maitulong dito sa babaeng ito, kasi Shunammite woman. Then, nakita ni Gehazi, silang dalawa wala silang anak. Ganun ba? Tinawag uli ni Elisha ang babae, at ang sabi niya, at this time, next year, magkakaroon ka na ng anak na lalaki. Ganun po ang istorya noon, at sabi ng Shunammite, wag mo naman akong biruin. Wag mo naman akong paasahin. And then later on, nabuntis si Shunammite woman, gaya ni Dorcas. At dumating sa isang punto na yon, ikaw lang yata buntis dito, no? Okay.
And then later on, ito Shunammite woman neto ay nagkaanak. Gwapo na bata. Hanggang sa kanyang paglaki, siguro mga around 5 years old, isinasama na siya. Sumama ka na sa tatay doon at mag-harvest ang iyong ama, samahan mo siya. At ganoon nga po, na sinamahan ng batang ito ang kanyang ama ay nakaramdam na sakit ng ulo ang bata. Sabi niya, sakit ng ulo ko, sakit ng ulo ko. At ang sabi ng kanyang asawa, ng kanyang tatay, dalhin mo siya sa kanyang ina at doon ay ibigay mo sa kanyang ina. At ginawa na siya ng white woman neto, kinuha yung kanyang anak, masakit ang ulo, walang ano. Ibig sabihin na andun, may pakiramdam. Ang ginawa na siya ng white woman neto, inilagay niya sa kanyang hita, kinalong. At dumating ang mga ilang oras, doon na namatay ang bata. Ngayon, sa pangyayaring ito, gusto ko pong bigyan ho ito ng reflection ito sa ating buhay. Dumating ang trahedya sa Shunammite woman neto na hindi niya inaasahan. Kaya ang ginawa niya, nung wala na ang buhay, inilagay niya ito sa kwarto ni Elisha at inilagay doon sa higaan ni Elisha. At nung siya inilagay na, lumabas siya ng kwarto, sinara ito at pumunta siya sa kanyang asawa at ang sabi dito ng Shunammite woman neto, aalis ako, pupunta ako sa lingkod ng Diyos kay Elisha. Sumagot ang kanyang ama at sabi niya, bakit? Hindi naman linggo ngayon. Wala namang Sabat. Wala namang celebration. Pero sabi ng babae, okay lang. All is well. Kaya, agad siya pumunta roon sa kay Elisha kasama ng kanyang katuwang sa tahanan. At ang sabi nga, nagmadali sila na pumunta sapagkat at that time maybe around 5 to 7 miles ang agawat bago siya makarating kay Elisha. So ganun ho ang travel time noon. At nung siya dumating doon, kinausap agad siya, sinalubong siya naghihasi at sabi, "Are you all right? Your son, okay ba? Ang iyong asawa, okay ba?" Walang sinabi dito etong babaeng ito, itong Shunammite woman. Sinabi lamang niya ang kanyang problema, hindi sa kanyang asawa, hindi kay Gehazi, kundi sinabi niya at doon siya lumapit kay Elisha. At ang sabi ng babaeng ito, umiiyak. At ang sabi niya, hindi ko naman hiningi sa iyo ang anak. Hindi ko naman hiningi sa iyo. Pero at that time, naramdaman na ni Elisha na mayroong mabigat na problema itong Shunammite woman. At inutusan niya si Gehazi, kunin mo yung aking staff, pumunta ka doon sa ating tinutuluyan. At ginawa nga ni Gehazi. At nakita ni Gehazi, andun sa kama ni Elisha, wala ng buhay. Bumalik ito at ni-report kay kay Elisha. Pero sabi ho ng Shunammite woman ito, hindi po ako aalis sa inyo hanggat hindi ka sumasama. Hindi ito binanggit ng Shunammite woman ito sa kanyang asawa kay Gehazi, kundi sinabi niya ito kay Elisha na nagbigay sa kanya ng salita, nagbigay sa kanya ng mga pangako at sinabi niya kay Elisha, hindi ako aalis sa tabi mo hanggat hindi ka hanggat hindi mo ako hanggat hindi ka sasama sa akin. At gano'n nga po, nagmamadali sila pumunta itong babae kasama na ang Shunammite woman. At ang ginawa ni Elisha, tinignan niya yung bata na nakahiga sa kanyang kama. Ang ginawa ni Elisha, dinapaan niya. Mouth to mouth, eye to eye, hand to hand. Nag-init ang katawan ng bata. Tumayo si Elisha, umikot doon. At maya-maya, hinigaan niya muli yung bata hanggang sa humatching ng 7 beses.
7 beses. At ngayon, sa madalit salita, nabuhay itong batang ito at tinawag niya ang Shunammite woman, halika, puntahan mo ng iyong anak, buhay ang iyong anak. Anong lesson ang ating makikita dito sa puntong ito? Sa buhay ng isang tao na minsan may mga bigla ang nangyayari sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, o maging sa iyong sarili, na hindi mo maunawaan bakit nangyari ito. Lord, araw-araw naman nagsisimba ako. Lord, araw-araw naman, ang ginawa mo naman, Lord, lahat ng bagay na ito ginawa ko, and yet dumating sa akin ang problemang ito. Lord, bakit? Pero alam mo niyo, never na nag-complain dito ang Shunammite woman. Never. Maging kay Gehazi, maging sa kanyang asawa, hindi siya nagbigay ng kanyang problema sa kanyang asawa, kundi ibinuhos niya yung kanyang damdamin, yung bigat ng kanyang loob, walang iba kundi kay Elisha. Okay? Ganon din ho sa atin. Minsan may mga problema dumarating sa ating mga buhay, minsan nauuna pang sabihin natin sa ating kapwa ang ating problema sa halip na sa Diyos. Amen? Amen? And then minsan, mas nauuna pang lumapit tayo doon sa tinatawag na kaibigan natin, na akala natin makakatulong sa atin, and yet, nabibigo tayo. Hello? Go to the throne of God and not your phone. Amen? Ulitin po muli. Go to the throne of God and not your phone. Amen. Hello? Minsan sabihin na, sino kaya makapagko-comfort sa akin? Wala naman nangungumusta sa akin. Wala naman bagay na... Wag natin gawin yon, kapatid. Ang gawin natin, pumunta tayo sa ating kwarto, isara natin ating kwarto at doon tayo lumuhod. Iiyak natin sa ating Panginoon Diyos yung bigat natin. Amen. Hello. Praise be to God. Pangalawa po, madali yata Ang lesson natin kay the Shunammite woman, in every trials, in every circumstances, whatever happens to us, go to the throne of God. Amen. Come to the throne of God at doon natin ilapit sa ating Panginoon Diyos. Just trust and God will intervene for you because God cares for you. Amen. And then we should seek God's presence in our trials, knowing He is our source of hope and restoration. Tingnan naman natin dito kay David and Mephibosheth. Pangalawang istorya, si David at Mephibosheth, a picture of God and the world. 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 13. Si Mephibosheth ay apo ni Saul. At the time na yun, si Saul ay hari pa noon. At ang kanyang anak ay si Jonathan. At si Jonathan, ang kanyang kaibigan dito ay walang iba kundi si David. At hinahanti ng kanyang ama, eto si David. Pero etong si Jonathan, tinutulungan niya si David. Kaya ano po nangyari? Naging close friend itong si Jonathan at saka si David. Naging daig pa yung kaibigan. Sa tuwing may banta ang kanyang ama kay David, sinasabi ni Jonathan kay David na ito ang plano ng aking ama. Na kapag ako'y babato sa ganito, ibig sabihin nito, pumunta ka doon sa kabila. Na kapag nagbato ako ng ganito, ibig sabihin nito, pumunta ka roon. Pinapaiwas niya si David doon sa banta ng kanyang ama. Pero dumating sa pagkakataon na yon, na itong si Saul at ang kanyang nasasakupan ay ginera. Amen? Hanggang sa sila ay napawi, ibig sabihin na conquer sila ng ibang bansa. At ang sabi ni Jonathan,
huwag mo akong kalimutan. Huwag mong kalimutan ang aking lahi, ang aking pamilya. Amen? At ganito po ang pangyayari. Nung si David na ay naging hari na, ito po nangyari. And David asked, one day David asked, is anyone in Saul's family still alive? Anyone to whom I can show kindness to Jonathan's sake? And he summoned a man named Ziba, who had been one of Saul's servants. Are you Ziba? And the king answered, yes, sir, I am Ziba, replied. And the king then asked him, is anyone still alive from Saul's family? If so, I want to show kindness, and I want to show God's kindness to them. And Ziba said, yes, one of Jonathan's sons is still alive, and he is crippled in both feet. Where is he? And the king asked, in Lodebar. Ziba told him, at the home of Machir, son of Amiel. Ngayon, gusto ko ikwento, etong si Mephibosheth, ay, kaya ho siya naging lumpo nung siya'y bata pa, ay dahil talagang hinatak siya ng kanyang kasamahan, o ng nag-aalaga kay Mephibosheth, hanggang itong batang ito ay nalumpo. Wala ng kakayanan. Kaya nangyari, itong si Ziba ang siyang umampon dito kay Mephibosheth. Lumpo na siya. Pero itong pangyayaring ito, gusto kong makita ho ninyo, si David, nung siya naging hari na, is there anyone among the relatives of Jonathan still alive? Nangyari nga po. Meron pa, sabi ni Ziba, meron po. Wala ba kundi si Mephibosheth na nandun po. Nasaan siya? Gusto kong ipakita ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Ito ho, ang sabi ito, I want to show God's kindness to them. Yes, one of Jonathan's sons still alive, and he is crippled in feet. Where is he? And the king asked, in Lodebar. Ziba told him, at the home of Machir, son of Amiel. So David said to him and brought him from Machir's home, and his name was Mephibosheth, and he was Jonathan's son and Saul's grandson. And when he came to David, he bowed down to the ground in deep respect. David said, greetings, Mephibosheth. And Mephibosheth replied, I am your servant. And David said, don't be afraid. I intend to show kindness to you because of my promise to your father, Jonathan. And I will give you all the property that once belonged to your grandfather, Saul. And you will eat with me at the king's table. And Mephibosheth bowed respectfully and exclaimed, who is your servant that you should show such kindness to a dead dog like me? Then the king summoned Saul's servants and Ziba and said, I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family, and you and your servants are to farm the land for him. Underline, for him. To produce food for your master's household. But Mephibosheth, your master's grandson, will eat here at my table. Amen? And Ziba had 15 sons and 20 servants. And Ziba replied, yes, my lord the king, I am your servant, and I will do all that you have commanded. And from that time on, Mephibosheth ate regularly at David's table, and like one of the king's own son. And Mephibosheth has a young son named Micah. From that on, all the members of Ziba's household were Mephibosheth's servants, and Mephibosheth, who was crippled in both feet, lived in Jerusalem and ate regularly at the king's table. Anong lesson na makita ho natin dito? Yung friendship ni Jonathan at saka ni David ay higit pa sa magkapatid. At sila po ay nagsumpaan sa isa't isa, nagbigay sila ng covenant sa isa't isa. At tinanggap naman ni David yung sinabi ni David, ano man mangyari sa amin, kung may matira sa aming pamilya, huwag mong pabayaan. At dumating nga ang pangyayari na yon,
namatay si Saul, na-conquer yung kanyang nasasakupan. Si Jonathan din namatay sa digmaan. At ito na si David ngayon, naghari na doon sa Israel. At ngayon, naalala ni David yung kalampangako ng kanyang kaibigan na si Jonathan. Is there anyone among the relatives of Jonathan? Bakit kaya ganun ka-interesado si David? Bakit kaya niya ginawa yun? At meron nga nakita, at meron nga nagsabi sa kanya, nagbalita, meron pa po, ang pangalan niya ay Mephibosheth. At sumagot si David, sige puntahan mo, hanapin mo. At nung nakita nga ito si Mephibosheth sa Lodebar, ito ay isang Lodebar na hindi kilalang lugar, na kung saan ay parang isang hindi kilalang lugar, hindi magandang lugar. Hindi mo masasabing marangyang na lugar, kundi isang lugar na parang ibig sabihin gaya ng lumpo, wala ng kakayanan, walang mag-aaruga, walang nagmamalasakit, kundi aantayin na lang ni Mephibosheth ang kanyang kapalaran. Hindi alam ni Mephibosheth, meron nag-aalala sa kanya. Amen. Hindi alam dito ni Mephibosheth, may nag-aalala sa kanya. Hindi niya alam, sapagkat at that time, kapag hinanap siya, maaaring siya'y patayin dahil siya ay apo ng dating hari. At the time noon, kapag may digmaan, kapag na-conquer ito, lahat ng kamag-anak nito patay. Pero kakaiba si David, is there anyone among that I will show kindness to the relatives of my friend Jonathan? Ngayon, nakita na po ito. At ang sabi po ni David, greetings. Ibig sabihin, nakangiti. Akala naman ni Mephibosheth, siya ay papatayin. Kaya sabi niya, greetings. At ang sabi po dito ni David, mula ngayon, kung anong pag-aari ng iyong ama, ng iyong lolo, at ng iyong tatay, ibabalik ko sa iyo. Ibabalik ko sa iyo. At yung naglingkod sa iyo, na umampun sa iyo, na si Siba at ang kanyang mga kasamahan, bibigyan ko rin sila ng portion upang sila ay maging maayos ng buhay at ang kanyang lupain na kalang ibibigay ko, magtatrabaho sila, magtatanim sila, at yung bunga ng kalang pinagtaniman ay para sa iyo. That's for you. Yan, dito sinabi ho ng Biblia. Alam mo nyo, eto naman si Mephibosheth, sino na naman ako na katulad kong aso ang pagbibigyan mo ng kulang pansin? Lumpo? Wala kong alam? Yung aking tatay, yung aking pamilya, wala na. Yung lolo ko na hari, wala na rin. Pero bakit ho ninyo ako binigyan ng pansin at pagpapahalaga? Pero dito po, ang lesson na ho natin makikita ho dito, the kindness which David displayed to Mephibosheth was unmerited. Amen. Was David under any obligation to show this kindness? Wala. Was there any excellence in the son of Jonathan to call it forth? Wala rin. Because David displayed to Mephibosheth was unmerited favor. Na sinabi din dito, was God under any obligation to show mercy to the world? Did He sought an excellence in the world to call it forth? No. Hindi rin. Kapatid, kaya nga ito'y binanggit ko, David and Mephibosheth is a picture of God and the world. Amen. Ito nga, tingnan ho natin dito sa puntong ito, kapatid. Sinenang ama ang kanyang anak, pero hindi siya tinanggap.
ng mundo. Kaya, ang masasabi ko po dito, mga kapatid, dahil sa kindness, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mundong ito, ibinigay niya kanya. Pero ang mundong ito hindi tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya din sa John chapter 1 ay binanggit dito, He came to His own and yet He did not receive His own people. Amen. And pangalawa, the kindness which David showed Mephibosheth was unsought, hindi hinanap. The son of Jonathan did not make an application. Etong si Mephibosheth, hindi siya nag-appeal, hindi niya pinuntahan, hindi siya humingi ng tulong kay David. Hindi siya kumatok para humingi ng ayuda. Hindi siya kumatok sa mga kakilala niya para ilapit kay David. Walang iba kundi si David ang nagbigay, ang nagpasya, ang nagpahalaga. Is there anyone among the relatives? Amen. Ano po nangyari ho dito? Yung covenant ni David at saka ni Jonathan, finulfill ni David. Amen po ba? Ngayon po, itong mga kapatid na gusto kong ihatid sa inyo, kung kayo po ama ng tahanan, ibinigay ninyo ang buhay ninyo sa Panginoon, nagtiwala kayo, nag-obey kayo sa ating Panginoon, alam ho ninyo, ang magbe-benefit ho nito, walang iba kundi ang inyong anak. Ang inyong anak ang magbe-benefit nito. And I heard our pastor, Pastor Ian, last week, hindi kakalimutan ang ginawa ng ama na ibigay din para sa anak. Amen. Nang gusto rin ng ama, mas higit pang yumaman ang kanyang anak kaysa sa kanya. Mas higit pang maging matagumpay ang anak kaysa sa kanya. Amen. Walang hinangada magulang na hindi magtagumpay ang kanyang anak. Pero magagawa lamang yung mga pangarap ng magulang na yun kung tayo po ay makipag-covenant sa Diyos na nangako, is there anyone? Kaya dito sabi po ni David dito, kay Mephibosheth, I intend to show kindness to you because of my promise to your father, Jonathan. The same is true. Na ito, gusto kong i-connect ito. I want to show kindness to you because of my promise to Abraham, your father in faith. Amen. Ganon, nagmamalasakit ang ating Panginoon Diyos. Yung kanyang pangako, yung kanyang covenant kay Abraham, ay tutuparin niya maging sa ating henerasyon because of your connection, because of your united in Christ Jesus. Dahil sa inyong pakipagsak kay Christ Jesus, kayo po ay naging heirs according to the promise. And what belongs to Christ belongs to you. Amen. And what belongs to God belongs to kaya. No sinabi dito ni David, I will give you all the property that belonged to your grandfather Saul, and you will eat here with me at the king's table. Ang sarap. Amen. Kung gugunitain ho natin at ilagay ho natin ang ating sarili dito sa puntong ito, sa istoryeng ito, you will appreciate the goodness and the kindness of God. Amen. Nothing missing and nothing broken. Sapagkat yan ang intention ng ating Ama sa Langit to give you life and have it more, abundant life. Amen. Itong team natin nito, abundant life. And I do believe, anumang crisis na mangyari ito, you will experience abundant life because you are heirs according to the promise. Amen. And then, pangalawang lesson na ating matutunan dito, there are others debts, money, or there are other debts besides money. It becomes you to look after. Ito yung bagay na yung utang na loob. So, ibig sabihin,
inalagaan ka ng magulang mo, pinalaki ka, binigyan ka ng magandang asal, itinuro niya sa iyo ang magandang asal, at dumating doon sa isang puntong ginabayan ka ayon doon sa salita ng Panginoon, na ang iyong magulang ay inaral dito at sinabi din, teach your child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yun ang naging gabay ng iyong magulang para sa iyo. And then later on, na para kang isang inawit ni Freddie Aguilar, nang iniwan ka sa mundong ito, laking tuwa na magulang mo. Di ba? And then later on, nagliwaliw ka na, nakalimutan mo na yung bagay na tumulong sa iyo. Ngayon, kapatid, gusto kong ituro ito sa inyo. Huwag niyong kakalimutan, lalo na ang inyong magulang. Huwag niyong kakalimutan kung kayo man po ay dumating doon sa yugto ng tagumpay o pag-angat ng buhay, lingunin ho ninyo ang inyong magulang. Amen. Hindi obligasyon na magulang na bayaran ninyo ang kanilang ginawa, kundi ipinakita lamang ng magulang ang kanilang pagmamahal, pag-aruga sa kanilang mga anak. Halimbawa na lamang kung kayo man ay wala na magulang, pinalaki kayo ng tito at tita ninyo, lingunin naman ho ninyo. Amen. Lingunin ninyo. Huwag ninyo silang kakalimutan. Or even, kung may mga kaibigan kayo, kapatid, na tumulong din sa inyo, kung kayo naman po ay umangat na, tingnan ninyo, is there anyone may pamangkin na may kailangan? Gusto ko siyang tulungan. Amen? At kung tayo din naman, ito pong gusto kong ipaunawa din, marami ang mga taong nakakalimot doon sa mga taong tumulong sa kanila. Marami mga tao. Pero yung taong naman tumulong sa kanilang sarili, okay lang yun, basta natulungan ko sila. Masaya na ako kapag umangat ang kanilang buhay. Masaya na ako. Pero sa puso ng taong tumulong, wala man dumating, wala man pagtanaw ng utang ng loob, kundi ang kasiyahan lamang ng isang taong tumulong ay ang makita at sabihin sa iyo, Pastor, salamat po. Nanay, salamat po. Kuya, salamat po. Ate, salamat po. Pinag-aral mo ako. At ngayon, tutulungan kita. Diba? Ganun ho si David. Hindi siya nakalimot sa kanyang pangako. Ang ating Panginoon din hindi nakalimot sa kanyang pangako kay Abraham. Tuto pa rin niya sapagat kayo ay nanampalataya kay Kristo Jesus. Tutulungan niya kayo dahil kayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang sambagay na gusto kong ihatid sa inyo. Tanawin natin ang nakaraan. Tanawin natin. At halimbawa din, tanawin din natin ang ating mga lingkod, ang ating pastora, Pastor Joy, Pastor Ian, Pastor Rudy. Alam mo ninyo si Pastor Rudy, nung kamakailan nabalitaan ko, ay umano yung kanyang tuhod, hindi siya makatayo. Dahil medyo talagang bumabata na, kaya minsan gano'n na ang tuhod ay medyo bumabata na rin ang tuhod. Tanawin din ho natin sila. Amen. Kaya sabi ko nga po dito, we should consider ourselves in debt to those who have conferred spiritual benefits for us. Amen. Ang ating mga pastor ay katulad sila ng pangalawang pastor natin sa ating tahanan. They give you spiritual guidance, they give you wisdom, and they give you yung tamang direksyon ng iyong buhay.
Minsan lumalapit tayo sa ating pastor, Pastor, ipag-pray mo naman ako. So, kasi nag-apply ako sa abroad, ganito. Sana, Pastor, sana maging fit ang aking katawan. At kapag ako'y nakapasok na doon, natanggap na ako, na-approve na, lilipad na ako. Huwag kang mag-alala, Pastor, ibibigay ko ang tithe ko sa iyo. Ibibigay ko ang tithe, magsusuporta ako sa church. Alam mo ninyo, sinabihan din ho ako ng ganoon. Oo. Kaya sinabi ko, huwag mo akong paasahin. It's a prank. Alam mo, dumating na sa isang puntong, alam mo, minsan, mag-isisyon ng white woman, sasabihin nyo, huwag mo akong paasahin. Diba? Ito yan. Pero doon, may mga tao talagang umangat sa buhay, pero nakalimutan, yung nagbigay sa iyo ng spiritual guidance, yung magulang na nagpalaki sa iyo, kapatid nagpalaki, don't forget them. Amen. Amen. Praise God. Pangatlo, the current situation, signs of the end of the age. Kita mo itong sitwasyon na ito. Ito yung nangyari doon sa Middle East. Gera dito, gera doon. Israel, Iran, Iraq, US, Iran, Ukraine, Russia. At ang iba pa ay makikisali na, gaya ng North Korea. Makikisali na rin ang ibang bansa sa kaguluhan nito. Pero ito sinasabi ko sa inyo, ito nangyayaring ito ngayon sa ating kapaligiran na isulat na. Kaya do not worry. Ang sabi ho dito, Matthew 24 verse 3 to 14. Hindi ko nagganong ito sinabi, now as he sat at the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us when these things be, and what will be the signs of your coming and the end of the age. Nagtanong na, pero ang ating Panginoon, and Jesus answered and said to them, unang-una, take heed that no one deceives you. Unang-una, huwag kayong padaya. Ito mga signs neto ay binanggit ng ating Panginoon na hindi ko na ganun papakahabaan pa, pero bibigyan ko po ko yan ng isang mga halimbawang ito. Religious deception. Wars and rumors of war. Una, religious deception. Lilinlangin ang karamihan ng mga religious people. I am the appointed son. Akin ang mundo. Kaya kayo pumunta sa akin. Narinig niyo na ho ba yan? Diba? Marami nagpapanggap na sila ay propeta ng Diyos, maraming ganito, so and so on. Sapagkat ito sinabi ng Panginoon sa huling kapanahonan, unang-una, maraming mga mandaraya. Religious deception, wars and rumors of war, famines, pestilence, disease, epidemics, gaya ng COVID. Marami nang matay sa COVID na yun. Earthquakes, nangyayari na po ba ito? Signs in heavens, persecutions to the followers of Christ. Uy, baka matakot kayo dito, persecution of the followers of Christ. Mangyayari talaga po ito. Sin will be rampant, preaching the gospel of the kingdom all around the world. Lahat ng ito na isinulat ko sa inyo ay nakasaad dito sa Matthew 24 verse 3 to 14. Yan, sinabi ng Panginoon pagdating sa rumors of wars, nation against nation, ang sabi ng ating Panginoon, but these things will happen. Amen? This is the first. Hindi pa ito tapos. Simula pa lamang yun ng kapighatian. Simula pa lamang yun ng matinding problema na darating sa mundong ito. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot.
Amen? Kapatid, ito lang 2 weeks ago, dahil sa giyera, binomba ang mga oil depot, hindi yung Home Depot, kundi yung oil depot ay binomba. Kabi-kabila. At ano nangyari? Nagtaasan lahat. Kaya gaya sinabi ni Pastor, dati noon yung gauge ng sasakyan, pa-empty na, okay lang yan, makakaabot pa. Okay lang yan. Tinitipid natin. Pero ngayon lahat ng sasakyan, pati motor, full tank. Di ba? Full tank. Mabawasan lang konti, pupunta na sa gasolinahan, full tank uli. Kahit mahaba ang pila, full tank uli. Anong dahilan? Nagtaasan lahat. Many Christians today feel worried, distracted, fear, focus on what they see and hear from the news. And many of us miss the mark in this verse 14. Anong sabi po doon? Ng verse 14, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Doon pa lamang matatapos ang mundo. The gospel of the kingdom will be proclaimed, will be preached throughout the whole world as a testimony to all nations. Kaya walang idadahilan ang tao na hindi ko narinig ang salita ng Diyos. Meron akong napanood kamakailan, isang anak na religious people doon sa Iran. Kamag-anak niya, yung namatay na Khomeini, kamag-anak ko niya. Alam ho ninyo, yung kanyang sinabi po, pinakinggan ko ho yun, yung kanyang sinabi. Aral niya ang Quran, aral din niya yung tradisyon ng mga Muslim, pero hindi niya nakita yung pagmamahal doon sa Quran. Itinuro sa kanya yung pagiging isang hate. Wala kang kaibigan kundi ang Muslim lamang. Ito po ang pangyari. Yung babaeng yun, nag-search siya. And then later on, to make a story short, ang babaeng ito, na pamangkin ni Khomeini, nakilala niya si Jesus. Personally, na-encounter na niya ang ating Panginoon Jesucristo. At doon, first time na narinig niya yung the word, my daughter. My daughter. Yun ang nagbigay ng kapayapaan sa kanya na hindi niya narinig sa kanino pa man. Tinawag man siya na daughter, pero hindi niya nadama yung pag-ibig. Pero yung narinig niyang my daughter, doon siya nakaramdam ng tunay na pag-ibig at kapayapaan. And at that time, humiga ho siya sa disyerto, humihingi ho siya ng kasagutan mula sa langit. Hindi siya nakarinig. Pero hindi ho siya nagtigil, andun siya, hinihingi, Lord, ang inaano niya, I want that peace, I want that kind of peace na nararamdaman niya. And then later on, narinig niya, my daughter, I am Jesus. Hindi lamang po yung mga pangyari, kung kayo ho ay aware sa mga balita, even Muslim country, ay nagkakaroon ng revival, and they accept the Lord Jesus Christ. Amen. Tinanggap na nila ang ating Panginoon saan man dako ng mundo. Nagkilala na nila ang ating Panginoong Jesucristo, tinatanggap nila. Maging sa Iran, marami na po naging Kristiyano dahil sa sinasabi ho ng Biblia. And the kingdom of God will be proclaimed, will be preached to all nations. At ang sabi po doon, throughout the whole world, as a testimony to all nations that God is alive, that Jesus is alive. Amen? And then,
the end will come. Doon pa lamang po matatapos ang mundo. We are on the last generations. Nasa huling yugto tayo. Pero salamat sa ating Panginoon Diyos. Andito tayo, maayos, samantalang ibang lugar. Wasak na yung lugar. Hindi makakain, hirap ang tubig. Laging gising. Aantay na lamang yung alingaw-ngaw ng trumpeta. Ibig sabihin, mamaya babagsak na naman yung missile. Magtatago uli sila doon sa pinakailalim. Walang kasiguraduhan. Yan ang ating kapanahunan ngayon. Pero sa ating bansa, hindi pa natin naranasan. Salamat sa Diyos. Pero ito mga nangyayaring ito, nasulat na sa Biblia, nakikita natin, nababalitaan natin, na lahat itong signs nito, andito na. At ang kahulilihan, marami ngayon ang nagkakaroon ng revival. Alam mo ninyo, natutuwa ako. Mag-in charge nito, marami mga bago. Mga bata, matanda, sinasama nila yung kanyang magulang. Anong dahilan? Hindi dahil may nag-anyaya sa iyo, kundi ang ating Panginoon, tinawag ka niya para marinig mo ang gospel. Amen. Tinawag ka niya. Kaya dito po mga kapatid, these generations will see revival upon revival in different areas like GHM, like in Batangas, gaya ng Cavite, gaya sa Greece, sa iba pandako ng lugar netong. Kapatid, wag ho lamang tayo ma-distract, mag-worry, sapagkat merong tayong salita ng Diyos na narinig. Amen? Be not scared, but be prepared. Anong ating i-prepared? What we prepared for? Your heart. Walang iba kundi ang iyong puso. Huwag mong hayaan ang puso mo na mag-harbor ka ng bitterness, unforgiveness, or even offense sa iyong sarili. Ingatan mo ang puso mo. At kung kinakailangan kang mag-repent ka. Lord, alisin mo itong mga ex ko sa pusong ito. Amen. Alisin mo ito. Bitterness, Lord, ayoko mag-bitter sa aking kapwa. Lord, ayokong i-harbor itong offense nito. Lord, ayokong i-harbor itong pagbubuli nila sa akin. Kapatid, anumang hurts sa iyong puso, ibigay mo sa Panginoon, mag-release ka ng forgiveness. Amen. Iyan ang klase ng pusong hinahanap ng Panginoon, a contrite heart and a broken spirit. God is pleased. Hallelujah. And then, bago ko magtapos, kapatid, be not scared but prepared. What prepared for? Prepare your heart. Trust and obey God. You and I are the victor's side and not on a victim's side. Amen. Ilagay po natin, i-flash natin dito. You and I are on the victor's side and not on the victim's side. Praise God. Romans chapter 8, verse 35 to 39. Doon sa Christian o CEB translation, can anything separate us from the love of Christ? Can trouble, suffering, and hard times, or hunger and nakedness, or danger and death? It is exactly as the scripture says, for you we face death all day long. We are like sheep on the way to be butchered. In everything we have won more than victory because of Christ who loved us. And I am sure that nothing can separate us from the love of God. Nor death, nor life, nor angels, nor spirit at the present or the future, and not powers above all powers below,
Nothing in all creation can separate us from the love of God and from God's love for us in Christ Jesus our Lord. Amen. I want to look yourself into the prayer of our Lord Jesus Christ. In John chapter 17, sisimulan ko sa verse 9. I want to see yourself here in the intercession of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus, my prayer is not for the world, but for those who have given me because they belong to you. All who are mine belong to you. And you have given them to me, so they bring me glory. Now I am departing from the world, and they are staying in this world. But I am coming to you, O Holy Father. I have given me your name, now protect them from the power of your name, so that they will be united just as we are. Verse 12, during this time here, I protected them by the power of the name you gave me. I guarded them so that no one was lost except the one headed for destruction. As the scriptures foretold, now I am coming to you. I told them many things while I was with them in this world, so that they would be filled with my joy. I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just I do not belong to the world. Verse 15, I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They do not belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth. Teach them your word, because your word is truth, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them to the world, and I give myself as a holy sacrifice for they, so that they can be made holy for your word or by your truth. Verse 20, see yourself here. I am praying not only for these disciples, but also for all who will believe in me through their message. And I pray that they will all be one, just as you are and I are one, and as you are mine. Father, I am in you, and they may be in us, so that the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are. I in them and you are in me, that they may experience such perfect unity that the world will know that you sent me, and that you love them as much as you love me. And Father, I want these whom you have given me to be with me where I am. Then they can see all the glory you gave me, because you loved me even before the world began. O righteous Father, the world doesn't know you, but I do. And these disciples know you sent me. I have revealed you to them, and I will continue to do so. Then your love for me will be in them, and I will be in them, and I will be with you. And the Bible says, he who began a good work in you shall accomplish until the day of our Lord Jesus Christ. Amen. So the gospel witness is a witness for God. The right knowledge of God comes and always has come, always must come
by revelation. Amen. And Luke chapter 21, verse 28, it says, "So when all these things begin to happen, stand up and look up, for your salvation is near." Amen. Sometimes, you look at the news, getting difficult, prices going up, shout, "It is well." Comfort yourself every time you have no answer. Say to yourself, "It is well." Declare it to yourself, "It is well." It is not just to lie to yourself, but it is the believer's disposition, because you are the sons and daughters of the living God. It is well means we know God is working, even though we don't feel it, even though we may not see it, but what He is doing. But we stand confident and trust God that God, all is well. It is well means this situation will not see the end of us. It is well means I can fail alone, but me, you, and our Jesus Christ will or cannot fail together. It is well means though weeping endures for the night, but joy comes in the morning. It is well means my savings may turn dry or empty, but my God will supply. It is well means God has promised He will never leave us nor forsake us. And I declare, thank you, Lord. And declare it to yourself, it is well with my soul. Tayong lahat ay tumayo.